So ayan na nga mga lods, meron akong kwento sa inyo. Meron kasi akong client. Flight ticket client to mga lods ha. So ang biyahe niya ay Manila to Madrid. Yan. Pabalik na siya dito sa Madrid. So kahapon, ginawan ko na siya ng e-travel. Tapos, pero siya na yung nag-online check-in kasi ang gusto niya, siya yung mag-o-online check-in. Tapos, kaninang umaga, nagulat na lang ako, tumatawag siya mga lods. Oh my God. Ayun pala, nagulat ako kasi, dapat nasa ano to ah, nasa flight to ah, nasa, ano na kaya to, nasa ibang bansa na kaya to kasi doon siya mag-ano eh, ano to eh, hindi to direct flight eh, meron tong layover eh. So baka nandoon na siya sa layover niya, meron lang gustong itanong. Napag-alaman ko mga lods na naka-record pa tayo. Ayan. Napag-alaman ko lods, naiwan pala siya ng eroplano. Oh my God. Kasi mga lods, ang flight niya dapat ay alas 4 ng madaling araw dyan sa Manila, dyan sa Pilipinas. Pero, dumating siya sa airport ng hapon. What? Ibig sabihin, akala niya alas 4 ng hapon ang flight niya. So, ang nangyari, tumatawag siya sa akin around 7 p.m. na ng gabi dyan sa Manila. Kabubukas ko lang ng office yun dito. Mga alauna pa lang yun dito. Ang sabi niya, naiwan daw siya ng flight. So, akala ko naman, na-delayed or na-cancel yung flight. So, nag-check ako. Oh my God, kasi the last time na chinek ko to, walang problema sa flight niya eh. Same flight date and same time yung flight niya. Walang nabago mga lods. Ayun pala, tinanong ko, wala namang change sa flight mo. Sino bang may mali? Mali ba yung sinabi sa'yo ng taga airport? O ikaw yung nagkamali? Sabi niya, siya daw yung nagkamali. Ang akala niya, hapon yung flight niya. So, syempre, automatic, no show na siya. Okay. Tapos, nag-book pala siya ng isa pang flight para sa susunod na flight kasi kailangan niya na makabalik ng Madrid. Alam niyo ba, Lods, kung magkano yung kanyang binayaran? One way lang. Tumataginting na 70,000 mga Lods. Oh my God. 70,000 pesos mga Lods for one way. Manila to Madrid. Pero, chinek ko yung mga presyuhan. Ganun na talaga ang presyuhan ngayon. So, tinanong ko siya mga Lods, bakit ngayon mo lang ako sinabihan na hindi ka pala nakasakay, na naiwanan ka pala ng eroplano? Sabi niya, hindi niya na daw kami sinabihan kasi nahiya na siya. Sabi ko, ha? Naku, anong gagawin natin? So, sabi ko sa kanya, kung nasabihan mo ko ng mas maaga, baka mas nakahanap pa tayo ng mas murang ticket. Kaso, nakabili na siya ng ticket mga lods. So, ang pwede na lang gawin, dahil no show na nga siya, hindi na siya talaga pwede i-rebook. Ang kailangan na lang gawin ay bumili na siya ng panibagong ticket. Pero sinabi niya sa akin na refundable naman po yung binili kong ticket. So, ayun, pinakita niya sa akin, refundable. Okay. So, meron akong nakuwang idea. Kung okay lang sa'yo na lumipad sa ibang araw, maghahanap tayo ng ibang date na mas mura yung ticket. Kasi ang mahal ng ticket talaga na nabili niya, nasa 70,000 plus eh. 70,000 plus, nasa ano yun? 1,200 euro kung hindi tayo magkakamali. So, ang sabi ko sa kanya, o pwede tayo makahanap ng ibang murang ticket, pero we have to make sure na marirefund sa'yo yung pera ngayon din mismo. Kasi mamaya na, for example, mamayang gabi na rin yung flight niya ng madaling araw, kumbaga kinabukasan. So sabi niya, ano ba yung pinaka mas murang araw? Meron akong nakita na ibang araw na mas mura yung ticket. Pero sabi niya, magpapaalam muna daw siya sa kanyang employer kung papayagan siya. So, pinayagan siya ng employer niya, naintindihan naman yung naging situation niya.
Tapos, sabi ko, okay, bago ko to i-book, kailangan makasiguro tayo na mababalik sa'yo agad ora mismo yung binayad mo. Punta dun siya sa kung saan mang airlines yun na binook niya. Pagdating niya dun, sabi sa kanya ay hindi po pwedeng i-cancel or i-refund yung kanyang binayad dahil online pala siya kumuha ng ticket. Kailangan makipag-coordinate daw siya sa kung saan siya nag-book, which is sa online. Dun lang yung po pwedeng mag-cancel ng kanyang reservation. At ang isa pang problema, hindi na agad-agad maibabalik yung kanyang binayad dahil online niya yung reservation na ginawa niya. Hindi siya mismo dun sa counter bumili ng ticket. Pero hindi ako sigurado kung ganun din yung proseso. Pero ang sabi sa kanya ng staff na kapag sa refund, hindi agad-agad makukuha yung payment. Tatagal pa yan ng 2 to 3 weeks. Meron kaming na ganung encounter, pero sa amin kasi kumuha ng ticket. Kinancel niya, hindi na siya matutuloy, so gusto niya nang i-refund. Umabot ng, ang sabi sa amin ng airlines, pwedeng umabot ng 2 buwan bago ma-release yung refund niya. So, ang sabi ko sa kanya, wala na tayong magagawa. Kung nasabihan mo sana ako ng mas maaga na ganun yung naging situation, mas nakaisip tayo ng mas magandang paraan na hindi sana mas malaki yung binayaran mo. Pero sabi ko sa kanya, di bali na, ang gawin mo na lang is gamitin mo na lang yung binili mong bagong ticket. Dahil yung pera naman is maibabalik naman yan sa'yo. Balang araw. Kung baga kikitain mo naman din yan. Okay? So, ang ending, ang finale, tutuloy na lang siya sa kanyang flight. Okay? So, sa mga lods, kaya ko siya ginawang video ngayon. Huwag kayong mahihiya na magtanong. Lalong-lalo na sa agent kung saan kayo bumili ng ticket. Kasi, kaya nga kami nandito para makakuha or magbigay ng mas magandang idea para sa inyo. I-make sure na okay yung flight ninyo. Okay? At syempre, yung mga agency, lalo na sa ganitong field, industry, mas alam nila yung po pwedeng gawin. Okay? So, huwag kayong mahihiya bago tayo gumawa ng action. Okay? Dahil, for sure, matutulungan naman nila kayo. So, yung ginawa kong e-travel sa kanya, hindi na yun valid. Ginawa ko na lang para matulungan siya. Gumawa ako ng panibagong e-travel para doon sa bagong ticket na binili niya. Ayan mga lods. Imagine sayang din kasi, di ba? Halos kalahati ng presyo ng ticket sana yung mas nabili natin. Kaysa dun sa nabili niya na worth 70,000 pesos plus yun . Hindi ko alam yung exact amount pero nasa 70,000 pesos. One way lang. Manila to Madrid. Ayun. Okay, mahihiya magtanong sa susunod lalo na yung mga ganito. At ito double check nyo lagi. Ang oras ng flight natin ay lagi naka-military time. Okay? Kapag nakita nyo 4:30 yan, ibig sabihin umaga yan. Kung hapon, ang 4 ay 13, 14, 15, 16. 16 dapat. 16:30 ang nakalagay dapat mga lods. Okay? So yan mga lods isang munting paalala mula sa inyong lods. Bueno, may susunod na video. Hasta luego mga lods. Ciao!